Ang gagawin ko naman ngayon ay may nagpapacheck po sa akin na may-ari ng jeep. So pinapacheck po itong battery niya. Kung mayroon po bang problema dito sa mga butas ng battery cell. Actually hindi pa naman daw po niya naramdaman yung nag-hard starting, pero gusto po niyang malaman kung may problema daw po ba itong ang gagawin ko po ngayon ay magche-check po ng battery cell ng jeep. So yung may-ari po nagre-request na checkin ko raw yung battery ng kanyang sasakyan na jeep. So gusto daw po niya malaman kung anong kondisyon itong mga butas na to. So gagamitan po natin ng hydrometer tester. Basta umano po sa white at saka green ay okay po yan. Kapag red naman ay kailangan pong i-charge yung battery. Okay po siya. So pare-pares po silang okay. So kapag may naging red ang reading po kasi dyan, yung indicator po bali bumaon po yung red na yan. Ibig sabihin mayroon po siyang problema. And since pare-pareho po sila, so wala pong problema dyan sa isang kabuuan ng battery. So kapag mayroon pong naiiba na kahit na isang piraso, so ibig sabihin mayroon pong problema yung isa na yan. Kumbaga sa napag-iwanan po siya. Halimbawa bumaon yung red na yan, itong 5 ay okay naman siya. So ibig sabihin itong 5 na to ay nagpo-full charge po siya. At itong isa ay napag-iwanan siya, parang kumbaga naging half charge lang siya. So bali may problema na po yung isang butas na yan kapag napag-iwanan siya. At kung pare-parehas naman silang red, so kailangan lang po natin na i-charge dahil aangat naman po yan. Magbabago siya kapag full charge na po sila. Basta wala pong naiiba sa kanila, dapat pare-parehas po. Yan, nasa white din siya. Yan, nasa white. Nasa white pa rin. Okay po siya. Nasa white. Nasa white pa rin. So ibig sabihin po pare-parehas silang nasa white. So yung reading niya ay parehas okay. So kung mayroon pong naiibang reading, halimbawa ito nag-red po siya, puro red, baon talaga yung red na yan, so ibig sabihin may problema po siya. Itong isa po na to, ibig sabihin kung sakaling red po napag-iiwanan siya, yung iba ay full charge na, bali ito na naiwan siya half charge or 1/4 charge pa lang siya. So magkakaroon po ng problema ang pag start ng sasakyan. Kumbaga sa imbis na 12 volts magiging 10 volts na lang po siya.
So kung dalawang battery 24 volts, magiging 22 volts na lang. So since yung sasakyan po ay 24 volts, so kailangan po talaga 24 volts siya. Kaya doon po mag-hard starting kapag mayroon pong depekto dito sa bawat butas na to. So 12 po na butas yan. So kung dalawa po ang magiging sira, so bawat butas po ay 2 volts po yan. So magma-minus po siya. Ang 24 volts ma-minusan ng 4 volts daw, magiging 20 volts na lang po. So mahihirapan po ang starter. So ngayon po ay okay naman po siya. So lilinisin ko na lang po itong ibabaw.
So ayos na po siya. Na-check ko na yung lahat po ng butas at okay po siya at nalinis ko na rin. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.